Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulag, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Petsa 22 na po sa buwan ng Setyembre. Live na rin tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at live din tayong mapapanood sa YouTube channel. Ang inyong likod si Rosario Amistoso, makakasama nyo ngayong Lunes na ito sa pagbabalik ng ating programang Issue Ora mismo, Monday to Friday, 8 to 9. Sabi nga, it's nice to be back matapos ang halos isang linggo na naratag tayo sa higaan. Kaya syempre, ingat-ingat pa rin tayo sa ating mga sarili, sa ating mga health. Huwag masyadong pakabibigla sa mga trabaho. At syempre, nandyan din ang palaging pagpapacheck ng ating katawan. Yung sabi nga, kumbaga sa sasakyan, dapat meron tayong maintenance check. Pa-check mo yung makina, o kung okay pa ba, yung preno, yung clutch, lahat ng bagay para pagtatakbo tayo, sigurado naman. Ganyan din ang ating ginagawa sa ating katawan na kung saan medyo nahihirapan minsan sa paghinga, sa paggalaw ng hindi magandang sitwasyon. Kaya gumagawa tayo ng paraan na kahit paano makapag-recover tayo sa ating mga nararamdaman. And syempre mga kaibigan, sa ating mga kasamahan dyan sa labas, pwede po kayo magbato ng sa ating programa ng mga kaganapan at kung ano man po ang mga dapat mabigyan ng solusyon at kasagutan ngayong araw na ito sa ating programa, lahat po ay binibigyan natin ng pagkakataon para naman, sabi nga, mabigyan ng kaukulang importansya kung sakali nga kaya lahat ay binibigyan ng pagkakataon na makapagbigay sa atin ng impormasyon kung ano man po ang inyong nais ipaabot. Okay? So sa muli, live tayong mapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At kahapon nga ginawa ang isang kilos protesta ng independent group na nagkukondena sa patuloy na korupsyon sa ating pamahalaan. Kumbaga wala ka nang itago sa mga probinsya, national, talagang kakibat na dito yung korupsyon na nangyayari. Kaya dapat maging mapagmatsyag na tayo sa mga kaganapan na sana is mabigyan na ito ng mabigyan na ng sabi nga mabigyan na nito ng agarang solusyon ng ating mga pamunuan sa pamayo ng pamuno syempre ng ating Pangulo ng Pilipinas na si President Bongbong Marcos, na kung saan marami na talaga ang tumutuligsa sa mga bagay na
ang tagal na nilustay na pera ng taong bayan. Biruin mo, nanalo ka nga ng magkano yun? 300 million or 500 million. Pero ang nilustay mo, 1 billion. Diyos ko naman. Kaya ito mga kaibigan, ang dapat nang mabigyan ng pagkakataon. Or talagang sabi nga, lahat ng bagay may katapusan. Ha? Kung ngayon, mga nakalipas na enjoy mo. Na-enjoy mo kung paano maggastos ng pera na sabihin natin hindi mo pinagpaguran. But this time, nandyan na po, sinisingil ka na. Diba? May paniningil lang nangyayari sa ating lipunan. At yan po ay hindi pinapayagan ng ating poong may kapal na patuloy pang mangyari. Dahil sa ang perang ginagastos mo, parang ano lang, dumadaan lang sa bulsa mo, dumadaan lang sa kamay mo. Tapos pagdaan dyan, tuloy na kung saang kasino, tuloy na kung saang pasugalan. At imagine, dinadaya mo pa ang pangalan ng involved na tao. Gumagamit ka pa ng ibang pangalan para lang malustay mo ang pera. Biruin mo, kung yung 1 billion na yan, nasa sayo na yan. Kain tulog ka na lang. Siguro kahit mamatay ka, hindi mo pa yan maubos. Panggastos lang sa pagkain mo. Ang nangyayari, Diyos ko, pera ng taong bayan ang nilulustay mo. Pera ng taong bayan ang ginagastos mo. Kaya yun, ang sinasabi natin is nabigyan na ng hustisya ang ginagawa mo. Kaya ngayon, sabi nga, magdusa ka sa dapat mong pagdusahan. At syempre sa ating mga senador na patuloy na naninindigan sa ganitong usapin, maraming salamat po sa inyo. Tunay kayong talagang sabi nga inelect ng tao na walang bahid na ano man yung sukli, or sabi nga yung humingi kayo ng anuman na anong tawag doon, yung kapalit, yan, kapalit ng anuman na pagsiserbisyong ginawa ninyo. Kaya mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Okay? Dito sa ating probinsya kahapon nga isinagawa yung isinagawa yung diba? Isinagawa yung kilos protesta. At maraming natawa. Maraming nagbigay ng tuya-tuya. And ito yung yung sinasabi natin na isang panawagan ng grupong TKS. Itong grupo ng TKS or The Kindness Station. Ito yung binigay nila na pahayag yan, na kung saan is talagang tingnan natin yung yung binigay na pahayag ng The Kindness Station sa pamamagitan ng ng saping ito, na kung saan is nagbigay nga ng pahayag itong The Kindness Station tungkol sa itong ipinalabas nilang open letter, mga kaibigan, na
Ito kasing pinalabas na open letter ng The Kindness Station, patungkol ito sa isang abogado na kung saan itong abogado na to is masyado niyang parang ano ba tawag doon, tinuya-tuya ang naging pahayag ng ginawa kahapon na ito yung open letter lang kahapon po. Ito pinalabas, an open letter to Attorney Cyril Oropesa. Sabi niya, the Kindness Station has always been partnership with different public officials and public officers, both in national and local government. We are proud to have forged alliances with many public servants who are committed to the greater good of our community. And we are proud to say that they all know we have never been involved in political campaigning. The fight against corruption is not just local. It is a national call to act on issues of impunity and corruption that affect our citizenry as a whole. The Kindness Station has witnessed different calamities, and we have been with the LGUs at the front lines. We have visited schools without enough classrooms and with damaged roofs. We have met countless students who come to class without food. We know the issues. Thus, the stand against the challenges the government is facing. This is not the time for politics. We called for prayer rally to unite and stand for what is right. Please be responsible with your words. More importantly, be kind. Sincerely, The Kindness Station. Ito mga kaibigan yung kasi ang isa sa nilagay dito ng ating tinutulog sa or pinalabasan ng open letter si Attorney Cyril, itong post niya na, diba, supporters ni Lenny tong The Kindness Station na to, ha. Yan, parang nalagay dito na nakakawalang gana yung nangyaring pagbibigay ng pahayag na dapat sana nakapagbigay ng suporta, mga nakapagbigay sana ng suporta ang grupong ito, pero instead na kumbaga right ito ng bawat isa iparamdam sa kanila, kasi nga kita ninyo sa Metro Manila nakikita natin kung ano ang pagkontra na ng mga taong bayan sa nagaganap na korupsyon na to the point ang involved dito is yung mga politiko kasama yung mga government officials from the DPWH na kung titingnan ninyo, ito nga si Speaker Romualdez nag-resign na, tinamaan na siguro, kaya hindi ito sabi nga biro-biro na usapin. Kaya sana kung walang maitulong, wag nang wag nang magpaepal pa, diba? Wag nang magbigay ng ano paman na pahayag na ikasasama ng ating lipunan. Dito po sa Sorsogon City, alam naman natin na kahit isang munisipyo walang nag-sign para sa good governance. Wala. Tapos nagkaroon ng isang grupo na nagrally, kung ano man ang salooban nila, igalang natin. Wag yung magtutuligsa pa tayo. Kumbaga wala na nga tayong naiambag, lakas pa ng loob natin magtuligsa. Kaya dito nagkakaroon ng problema. Biruin mo, hindi ito biro-biro. Pinagplanuhan, a series of meetings ang ginawa nila, a series of
plans, dapat ganito, ganyan. Tapos biglang-bigla, sasabihin pa, pati si Mayor Leni Robredo ng Naga i-involve pa sa bagay na ito. Di ba? Sana magkaroon tayo ng usapin sa bagay na yun, attorney, na sabi nga, you are a different person from them. Sabi nga, di ba, abogado ka na meron ka pang katungkulan sa ating city government. Di ba? Ikaw ang legal counsel. Or isa ka sa talagang advisor ng ating mayor dito sa Sorsogon City. Kaya dapat maging huwaran tayo. Kumbaga, tama na yung panunuliksa bilang sabihin natin, hindi mo naman ginamit bilang kung ano ka pa man sa larangan ng city government. But the mere fact na nagbigay ka ng ganung pahayag, pag sinabing Attorney Cyril Oropesa, iba na yung pananaw. Attorney nga ha? Hindi ka na po isang ordinaryong tao. Kaya yung binigay ng open letter na ipinalabas na open letter ng The Kindness Station is talagang makikita natin yung sinseridad ng kanilang ginagawa na parang hindi ito maganda sa larangan nila. Nakikita naman natin talagang yung kung titingnan natin, di ba, yung sinasabi nila na mahirap na yung kalagayan ng ating ngayon, ng ating Pilipinas. Kabi-kabila na yung rally, tapos ayan pa, nagpe-prepare pa yung ibang lugar para sa darating na bagyo, itong Sinando. Pero hindi nila malilimutan yung ginawa nila. Doon sa Bulacan, nakita natin nagmamarcha, nagrarally yung mga tauhan, mga residente ng Bulacan. Baha yung kalsada, nagrarally sila sa baha. Kaya ano pang gagawin natin? So parang lang tayo, hindi tayo pwedeng magsabi na bahala sila sa buhay nila. Parang ganun na lang Hindi dapat ganun ang mangyayari sa ganitong usapin. Na na to sabi nga, hindi na ito gawa-gawang biro, na hindi mo na ito dapat salihan pa ng pagbibiro sa ganyang bagay. Okay, happy watching muna kay Maze Nunez. Good morning man kay Lina Pillado. Si Ma'am Nilda Henesia Bolaños Bunggalos. Mga matibayon magaso sandi maninda pinaghirapan. Kawawang Juan de la Cruz. Yan. Sa PCGS GMF Olympic. Good morning, sir. At good morning man, magandang umaga po kay former Vice Mayor of Santa Magdalena, Ramon Espela. Good morning. And si Sir Benjamin Escudero Basa is watching. Good morning, sir. Yan po mga kaibigan ang ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyo. At sa mga gustong magbigay ng pahayag, pwede po kayong mag-contact sa atin sa ating via phone 0921-202-3171. At si Attorney Cyril, kung gusto pong magbigay ng pahayag, welcome ka po. Alam mo naman po ang number natin dito sa ating istasyon. Pero inuulit ko, ang number natin 0921-202-3171. Yan po, para po sa inyong gusto niyo magpaabot ng anuman na pahayag tungkol sa I don't know kung gusto mong magpaabot ng pahayag o talagang kumbaga wala na ito sa bagay na ipapahayag mo. Basta open po kayo, open po ang aming linya para sa inyo. Magbigay lang po kayo ng pahayag kung gusto ninyong magbigay ng pahayag para sa atin. Okay? So yan po mga kaibigan ang ating mga kaganapan ngayon, at sana po
sabi nga natin, no, magbigay sana tayo ng sana tayo ng mga makabuluhan na usapin para sa bagay na ito. Okay? Sabi naman po ng hapon, sa post ng Sorsogon Overview, do you please remove politicians who are part of political dynasty and make positions a business to enrich their families. Dapat tanggalin na talaga itong Yan, sabi pa, pabor ba kayo na tanggalin ang mga politiko na kabilang sa political dynasty at ginagawang negosyo ang posisyon para magpayaman ng kanilang pamilya? O pabor ba kayo na tanggalin? Sino ba naman ang ayaw tanggalin yan? Pero ang tanong, ilan ba dito yung may posisyon na ganyan? Na yan nga lang sa Masbate. Halos na yan? Talagang yan ay ng pamilya ko. Ang Masbate, sole flight na lang na tumatakbo sa Sorsogon City. Ang mayor isko. 3 distrito ng Masbate. Ang mga congressman, magkakapatid at ina. Ang governor isko. So wala na tayo. Finish na, sabi nga. Kaya sana is makol ang atensyon ng ating mamayan. Papayagan pa ba ang ganito na dapat na mangyari na? Ang sinusulong ng ating senador ng Sorsogon, si Senator Chis Escudero, up to the 4th degree, bawal na gawing kontraktor. Kahit naman ako, kung alam kong hindi ko kamag-anak yan, hindi ko naman kukunin yan. Kukuha ako ng malayo, kahit sa 10th degree. Or kung pagbabasehan yung pagbabasehan yung sabi nga nila yung dugo sa dugo, malayong mangyari yan. Hindi mangyayari yan na up to the 4th degree. Gagawin ko ang lahat. Gagawa ko ng contractor na kaibigan lang kita. Madali lang ang paggawa ng dami na ganyan. Pero ito yung sinasabi natin na kung magkakaroon tayo ng ganitong usapin, dapat yung talagang walang masisilip. Maganda sana kung pagkaisa natin yung political dynasty. Ang daming gustong maglingkod sa atin na may sapat na kakayahan. May sapat na sabi nga yung kredibilidad na gustong maglingkod sa bayan. Kaso nawawala na ito dahil diyan sa political dynasty. Diyan na lang sa Senado. Ilan ba ang magkapatid diyan? Magkapatid na Rapi and Erwin Tulfo, senador. Si Pia Cayetano at si Peter Cayetano, magkapatid din. Yung Estrada, si JB Arcito at si Jingo Estrada, magkapatid. Halos nauubos na. Kaya kung sino ba naman ang papayag niyan sa political dynasty? Kahit nga yung natin, yung Pangulo. Tapos yung anak niya congressman. Same with Lauren Legarda, senador, yung anak niya congressman din. Kaya palagi ko walang papayag sa ganyan. Mayroon pa pala sa senador, si Cynthia Villar at si Mark Villar, magkapatid din yan. Halos sila na lang ang gustong magkamal ng pera ng bayan. Kaya kahit sino pa ang may mga, sabi nga, may mga kakayahan pa sana, may ideya rin. Like itong si Colonel Busita
tumakbong senador, may maganda ang track record, kulang yung gasolina. Talo. Nandun naman itong si Heidi Mendoza, magaling rin sana. Wala ring, sabi nga, wala rin kakayahan sa paggastos. O walang, sabi nga, kulang sa pondo. Kaya talo rin. Marami sana sumubok na sana makakatulong pa. Kaya lang hindi tingnan mo kung sino mga nandyan sa sino mga nanalo. Si Bato de la Rosa na yung pinagdalaban lang yung kanyang amo na si Duterte. Basta may pakita yung kanyang pagiging ang tawag doon, yung do or die niya sa kanyang amo. Okay na. Okay, good morning. Shout out sa intern ko, Michael Joneda, taga Bacon, Sorsogon, sa mga kamag-anak niya dyan sa Angono Medics. Good morning. Si Michael Joneda, yung mga kamag-anak mo dyan sa Bacon District. Yan, good morning. Nandun siya ngayon. Intern sa Angono Medics, sa kapatid ko mula kay Renario Amistoso. Okay? So, tingnan natin yung political dynasty na ito ang dapat. Nga pala si President Bongbong, yung kapatid niya si Amy Marcos, yung anak niya si Sandro, congressman. Parang na lang, na tayo, yung sinasabi, magkakabalikat na tayo. Isang tali na lang tayo, dapat hindi ito maputol na tali para tuloy-tuloy ang tinatawag na pagbigay ng serbisyo publiko daw. Pagbigay ng serbisyo publiko. Kita mo yan? Pagbibigay ka ng serbisyo publiko, tapos ganyan ang kahihinatnan. Pero yun mo pagdabasa nung sa flood control, lumabas din yung mga good governance daw. Good governance na talagang magbibigay ng ng serbisyo publiko sa mga tao. Naniniwala ba kayo diyan? Diyos ko. Yung pagbibigay natin ng serbisyo publiko. Wherein isa lang, dalawa ang nakikita ko na sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Talagang nandyan, itong si Mayor Vico Soto ng Pasig City at si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Pero other than that, may nakita ba kayong kamag-anak ni Mayor Vico Soto na tumatakbo or nasa posisyon din? Si Tito Soto, senador. Pero kita mo naman ang track record nito. Kahit si Mayor Vico Soto, galit sa dynasty na yan. Galit sa korupsyon. Kaysa yung iba, magkapatid. Kumbaga, Diyos ko, dati ka nang naging like si Mark Villar. Dati ka nang naging DPWH secretary. Wala lang, nanahimik lang. Ngayon, senador naman. Pati yung kapatid, senador pa. Pagkatapos niyan, bababa. Pwedeng congressman, governor. After that, kumbaga parang ka lang nagpahinga. Tapos, aakyat ka naman sa posisyon na gusto mo. Parang sabi nga, nakakatakwa. Nakakatakot na nakakatuwa. Nakakatakwa. Dito lang sa atin, di ba? Senator Chis Escudero, kapatid niya si Congresswoman Det Escudero. Alam niyo, hindi siguro para sa akin, hindi masama yung political dynasty. When it comes to services, tingnan din natin ang serbisyo na binibigay.
tingnan din natin ang kapasidad ng taong ito. Ano ba ang naibigay na serbisyo nito? Dito sa atin, kita mo naman, Gobernador, amor, City Mayor, amor, Erosin Mayor, amor, Kasiguran Mayor, amor, mayroon pang isang anak na City Councilor, amor. Oh. Pero parati nating tinatanong, bakit laging nanalo ang mga ito? Sabi ni former City Mayor Esther Salili, this is not political dynasty. This is dynasty of services. Dynasty of services daw ito. Sana ganito ang mangyari. Magkaroon ng dynasty of services ang ganitong pamamaraan. Okay? So mga kaibigan, magbabalik po tayo, no? Pakalipas ng ilang paalaala para sa ating konting hanap buhay. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J. Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Compassionate and expert medical care, look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi.
Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ahora mismo. Issue pampubliko.
Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo oras mismo. Isyu oras mismo sa Bicol TV. Okay, welcome sa tuyong programa. Babalik ko kita para sa pakalis ng nagkapirang pagirumdum o sabi nga hanap buhay. Okay, so mga tugang ining basahan ko lang po ang sabi nga clearance Congress revokes travel clearance of Representative Saldico of Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List Representative Saldico reportedly in the US for medical treatment was advised on September 18, 2025 to report to Congress within 10 days upon receipt of the notice signed by Representative Boji D. III, the House Speaker. This notice from the House of Representatives has revoked the travel clearance of Ko, which means he will be forced to go home from the US or suffer serious consequences that would amount to cancellation of his visa or passport. Ito yung pahayag na ito nilabas ng September 18. So dapat by 28 10 days yan yung ang binigay na palugit para magbigay siya ng or sabi nga is bumalik siya mag-report na sa mag-report na sa Congress. Ito pa ang mga sabi pa ni Sandro Marcos. Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos has asked to Ako Bicol Party List Representative Saldico to come home and address issues hurled at him as the controversies have dragged the House of Representatives to the mud. Yan. And po ang mga pahayag tungkol kay AKB sa hindi paglabas ni AKB ng kanyang saloobin pinapa-report na siya simula pa nung ito pa naman mga kaibigan ang sa naging pahayag ng Sorsogon overview dun sa rally kahapon, sabi niya, do you please remove politicians who are part of political dynasty and make positions a business to enrich their families. Yan. Do you please remove politicians who are part of political dynasty and make positions a business to enrich their families. Kasi ang mga nakalagay dito, pondo ng kinabukasan, hindi yaman ng gahaman. Mga na to ito pa, disqualify political dynasties. Sino ba talaga ang kumbaga sino ba ang maglalakas ng loob para sa akin sino ba ang maglalakas ng loob na talagang magbibigay ng pahayag na sabi po ni Nilda Hinesha Bongalos, dapat lang tanggalin yan na political dynasty. Sino ang ayaw ng Congress, ayaw ng Senate? Ngayon, sinong dapat magtanggal nito? Aber, sabihin nyo sino ang dapat magtanggal nito? Kundi tayo mismo. Bakit nagiging ganito ang kalakaran ng political dynasty? The more na may binibigay sila, yun lang, iboboto natin sila. Diba? Happy watching kay Sir Ronnie C. Halmansar. Good morning, Sao. Good morning, man, sir. And konting
sabi nga, preparar kay base abuton kita din ni Nando. Sabi ng kapatid ko, si Renario Amistoso, nagselos yung isang intern. Shout out mo nga rin si Gray at yung kasama ko, Pamela. Yan, di na kayo magsiselos doon kay Michael Joneda na taga-Bacon. Si Gray at yung kasama niya, si Pamela. Good morning dyan sa Angono Medics, okay? So, ito yung sinasabi natin mga kaibigan. Walang gusto sino ba ang gusto diyan sa political dynasty? Sino ang may gusto ng political dynasty? Na politician? Walang magugusto niyan. Halos sila magkakapatid. Nanay, tatay, anak, kapatid. Walang magugusto niyan na tanggalin yan. Kumbaga, ganon din lang naman. Yung kapitbahay natin, magnanakaw din yun. Pag nakalagay sa pesto, tayo na lang magnakaw para isang pamilya lang yung magnanakaw. Kaya, ito, yung sinasabi natin, yung maninindigan dito, tayo rin lang naman ang maninindigan kung sino ang ilalagay natin. Sinasabi ko nga mga kaibigan, bakit yung Catanduanes? Biglang nawala ang Kuwa, ang Albay, biglang nawala ang Salceda. Natalo si Kitoko, si Salceda. Because tao ang nagdesisyon. Kahit sa Sorsogon, ang problema dito sa atin yung pag nakaupo, walang kwenta niya, walang tapang-tapang niya ni Governor Boboy Amor. Pagdating ng eleksyon, bakit nananalo? Bakit nananalo ang mga Amor? Ibig sabihin, nasa kamay din natin. Pag sinabi natin ayaw na, tanggalin na natin ang political dynasty, nasa sa atin yan. Alam natin na iisa lang ang apelyido niyan. Bakit si Salceda nanalo? Yung congressman ng may Salceda nanalo na congressman sa Albay. Bakit ang sa Kamsor ang Villaperte na mamayagpag? Tatay, anak, tatay. Gusto natin. Pagdating ng sinabi natin, ang hirap kasi sa atin, ang dali nating makalimot sa mga ginagawa ng mga politiko na yan. Ang dali nating makalimot. Ang dali. Pagdating ng eleksyon na may umikot na ng pandesal, ng lugaw, sampurado o ano pa man, kaway-kaway tayo dyan. Paggabi, may umiikot na gin. Okay na yun. Ang galing talaga nun. Ang galing talaga ni Kagawad. Galing talaga ni Mayor. Hindi nga ako nagpasabi ng birthday ko, pero may dumating sa akin. Diyos ko. Ngayon, September pa lang, nasaan na yung mga politiko na ito? Bakit hindi na natin makita? Siyempre, ang laki ng ginastos nila nung eleksyon. Kaya sabi sa Bicol, pamuningon, mabawi na ako. Ito, di ba ang sinasabi nila, kahit anong gawin natin sinasabi natin, tanggalin natin political dynasty. Maniwala kayo, walang ni isa na gusto. May gusto man dyan, isa, dalawa. Pagdating ng voting, talo rin. Sino ang gusto ng tanggalin ng political dynasty? May kita mo, isa, dalawa, pwedeng si Vico Soto, pwedeng si Mayor Magalong, yung Mayor ng Quezon City. Yun lang. Yung iba niyan, wala, kunyari, bingi, walang narinig. Pero pagdating, yung budget mo, ganito, dagdagan mo naman, ang bilis na makarinig niyan. Dagdagan mo naman yung
yung bibigay sa amin. Kaya ganyan kahirap ang politika natin dito. Hindi mangyayari ang dapat mangyari at hindi magkakaroon ng katuparan ang dapat na isa katuparan. Napakahirap mga kaibigan. Di ba ano na lang mana-mana na lang sa atin. Oh. Yung pamilya ng ko, dekada na, pero nandiyan pa rin sa Masbate. Hindi napapalitan. Nagpapalitan lang sila ng posisyon. Pag last term mo na sa congressman, akyat ka muna sa governor. After naman dyan, balik ka naman sa salitan lang Sabi po ni Vice Mayor Ramon Espela, ginagawang negosyo ang politika, kasabwat ang kaalyadong politiko na siya namang nagmamaniobra ng pondo sa taas. Dapat i-lifestyle check ang mga politiko na mga kontraktor para makita saan galing yaman nila. Sino magda-lifestyle check? Vice Ramon. Sino ang magda-lifestyle check para malaman yan? Wala rin. Sila rin. Kaya it's useless. Sabi nga. Hindi mangyayari ang dapat mangyari. Nakakalungkot mga kaibigan na halos sa ganitong usapin wala nang patutunguhan. Kaya nga 'di ba, bakit tahimik ang Sorsogon sa usapin na mag-sign doon sa good governance? Sabi nga ni former Vice Mayor Atan Balindong, ano ba tawag doon? Good governance and dapat kasi wala na yun. At alam naman natin, nasa isang bangka ang probinsya ng Sorsogon sa pamumuno ng ating gobernador. At lahat ng mayor is kaalyado niya. Kaalyado natin. Kaya dito, una ang Sorsogon. Hindi pa uhuli. Okay mga kaibigan, yan po ang ating programa ngayong araw na ito. Medyo overtime na tayo, kasi nakapag-start tayo past 8 na. At salamat po sa patuloy na ating mga pagbigay ng kuro-kuro sa ating mga taga-subaybay. At of course, salamat po sa ating technical na si Papa Harold. It's alive, sabi niya. Nakabalik na naman po sa kanyang good condition. Maraming salamat po sa buo ng ating staff ng Bicol TV Sorsogon. At ang inyong likod, si Rosario Menstoso, na mamaalam na po. Babalik po tayo bukas, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosario Menstoso, magandang umaga po at Diyos mabalos sa Indo Gabos. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.